Magandang araw po, si Mike Kanyayahan ito. May mga taong pinipiling maging manatiling prinsipyado, no? At may mga tao naman na ah, pinipiling maging maging practical, no? At ang problema rito ay yung boundaries, no? Hanggang kailan ka magiging prinsipyado at hanggang kailan ka magiging practical. Kasi hindi na natin siguro kailangang ipaliwanag kung ano ba yung paano ba maging prinsipyado, no? So ano ba yung prinsipyo ng isang prinsipyado, no? Kasi pag sinabi natin prinsipyado, no? Ah, gusto niyang panatilihing ah, nabubuhay ayon dun sa pinaniniwalaan niyang tama, no? At ito, no, kahit nung lumalaki tayo, no, siguro ang pagkakaintindi natin sa pagiging prinsipyado ay yung pinipili yung tama at yung yung tama na yon, no. So siyempre yung tingin natin yung understood na tama para sa lahat, no. Kaya nga nagkakaisa tayo sa salitang prinsipyado ay yan, prinsipyo yung tao na yan, di ba? Ah, Ginagamit natin yung salita na yun kasi parang understood na nagkakaintindihan tayo kung ano yung yun, kung ano yung ibig sabihin nun, no? At syempre, napakaganda ng connotation nun, no? Hindi negative yun, no? Ang problema, na-demonize yung pagiging prinsipyado o yung pagpili sa prinsipyo nang dahil doon sa isang ang tawag ito, kampo. Ito yung kampo ng mga practical, no? At pag pinili mo na yung practicalidad, nasisira yung positive connotation, no, ng prinsipyo o pagiging prinsipyado, no. Pero alam na natin, no, parang nagkakaintindihan tayo. So pag sinabing ay yung tao o prinsipyo, pinipili yung kabutihan. At ano ba yung kabutihan, di ba? Alam natin yun. Yun yung selfless na no, na na pag-uugali, no? At pag selfless, ibig sabihin, meron kang ginagawang kadakilaan, di ba? At hindi mo ginagawa yon dahil meron kang hinihintay na ganansya. At ngayon, di ba? Nagiging uh, uh, masama ang imahe ng isang tao kung ang pinipili niya ay yung selfishness or yung puro personal gains, no? Kapakinabangan, di ba? So ngayon, dito pumapasok, no, yung isang filosofiya ng practicalidad, no? O kung tawagin natin yung pragmatism or pagiging pragmatic, no? Dahil sinasabi rito na kahit paano may mga pangangailangan tayo na dapat sundin, no? Oo, totoo yan. May mga pangangailangan tayo na dapat sundin. At wala naman talagang makakawala sa ganyang aspeto dahil tayo ay tao lamang, nabubuhay na may pangangailangan. Hindi kahit nga mga hayop may mga pangangailangan. Lahat tayo ay hindi tayo sabihin mo kaluluwa, espiritu na hindi na kailangan kumain, hindi na kailangan matulog, hindi na kailangan lumigaya, hindi na kailangan ano pa, 'di ba? Pero ang lahat ay may hangganan, no? May boundaries, kaya nga kaya nga may nagbabanggaan kasi may boundaries, no? Kahit yung mga sasakyan na nagbabanggaan, merong mga walls yung mga sasakyan, no? So hindi na magsasanib sa isang ang babanggaan kasi may wall talaga. At ngayon, para manatili tayo dun sa isang disposition, dapat alam natin kung saan ang hangganan, di ba? Oo, tama. May prinsipyo ka at prinsipyado ka, no? So, tama naman na hindi ka puro prinsipyo lang, no? Sasabihin iba, pakakainin ka ba ng prinsipyo mo? Tama naman. Pero may hangganan din. May hangganan ng pagiging prinsipyo at may hangganan din yung hindi pagpili dito. So, ngayon, ano yun, no? Okay. So, practicalidad, no? Practicalidad, ito yung sinasabi mong unahin mo muna yung yung kapakanan mo o kaya
kapakanan ng nasasakupan mo, tulad ng pamilya mo o mga bansa mo o ano man, no? Basta may konteksto. Yung sinasabing unahin ng kapakinabangan. May kapakinabangan, di ba? May kapakinabangan, no? Maging utilitarian man yan, ibig sabihin the greatest good for the greatest number, o Machiavellian yan na para bang pinipili mo yung resulta na ito yung napakaganda ng goal na yon, no? Di bali nang wag mong piliin itong hindi magandang gawain, no? So may ganon. Pwede natin siguro pwede natin masabi pagdating sa basic needs, no? Sa basic needs, no? Oo, kumakain tayo, no? Kailangan natin kumain, no? Ngayon, at the expense of dun sa basic needs na parang hindi na makatao, yung wala na tayong ganito, no? Wala tayong kinakain, wala na tayong damit o ano pa man. Siguro alam niyo na yun kung ano yung basic needs, no? Balansehin mo, no? So dapat hindi mo pababayaan. Halimbawa sa pamilya mo, no? Kumakain ba yung pamilya mo, no? Kung yung anak mo ay ay may maliit kang bata, no, pinapagatas mo pa, no? At walang mainom na gatas yung yung anak mo, no? Naghahanap ka ngayon sa labas ng paraan, di ba? Tapos naghihintay yung anak mo kung anong doon sa bibili mong gatas, no? Tapos biglang-bigla, no? Merong isang tao na matulungin, no? Ay gusto mong tulungan, humingi ng tulong sa'yo at ikaw ay matulungin. Ngayon, yung nakuha mong pera, tinulungan mo yung tao. So, ang bait-bait mo. Pero samantalang yung anak mo rito, no? So, yun, halimbawa yung mga ganun, di ba? Para bang mas nangangailangan itong anak mo. Tapos yung isa hindi mo alam kung kailangan niya talaga o hindi. Pero pinili mo kasi matulungin ka, di ba? Ngayon, sabi ko nga may dapat may hangganan yung pagiging prinsipyado. Kasi yung pagiging prinsipyado, meron kang pinaprioritize din kahit paano, di ba? Okay. Yun, pasok dito yung practicalidad, no? Pasok dito, maging practical ka kahit paano, no? So kahit paano, yung pagiging prinsipyado, may blend, no, ng practicality. Hindi pwedeng walang absoluto, di ba? Okay, may blend ng practicality. Sige, let's go on, no? So ngayon, may pinipili kang pangangailangan ng pamilya mo, no? Or ikaw, di ba? O sige, ngayon, kung ito ay mga natutugunan mo na, di ba? Natutugunan mo. At halimbawa, hindi naman kalabisan, ikaw ay jeepney driver, no? Sakto lang nakakakain ka yung pamilya mo ng maayos. Hindi naman mariwasa, no? Pero hindi naman kayo nagugutom, no? Tapos kataon gumaganda yung pamamasada mo, no? Biglang naisipan mo na hindi kaya magsagawa ko ng minsan libreng sakay, no? Doon kasi may rito, no? May napanood ako na nag-viral dito na yung jeepney driver na nag-o-offer ng libreng sakay sa mga buntis, sa mga mga basta nasa disadvantage na mga tao, no? Paminsan-minsan nagbibigay siya ng ganung offer, no? At yung asawa niya, yung driver, proud. So nakakatuwa kasi sinusuportahan ng asawa yung lalaking, yung driver sa gawain niya na mabuti. So, kahit sa halip na sumbatan ng babae na bakit ka ba tumutulong sa mga yan, no? Lalagay nila natin sa hapagkainan, iba, tapos tutulong mo pa sa iba, no? Pero pinili ng lalaking prinsipyo, no? Bakit, no? Kasi natutugunan naman niya yung basic needs. Kasi sabi ng babae, hindi naman nagpapabaya din yung asawa sa mga pangangailangan. So, ibig sabihin, sobra na yun para sa kanya, no? So, siguro sa mga ganung aspeto yan, no? Okay. Pwede kang maging prinsipyado at the same time is practical, no? Yan. Okay yan. Yun yung ganung example, no? Ganung example. Napakaraming mga scenarios at na hindi ko na kailangang isa-isahin, no?
ng mga sitwasyon, no? Pero at least nakikita niyo na yung hint, no? Kailan ka kailan mo isusuko yung prinsipyo mo, o kailan ka magbibigay ng matinding emphasis sa praktikalidad, no? So ando dun yung pagbabalanse, kasi ngayon kaya mo nababalanse kasi alam mo yung tama at alam mo yung priority mo, no? So yun. So okay, ngayon ganito, nagiging masama ang praktikalidad, no? Kapag ka ginagawa mo ng prinsipyo yan, na para sa iyo dapat maging practical palagi. Hindi. Kasi kung magiging practical ka palagi, at yan na yung yun ang prinsipyo mo, yung original na prinsipyo mo, yung original na salitang prinsipyo, na ang pagkakaintindi ng nakararami ay ang kabutihan or pagpili sa kabutihan, diba? Mae-echapwera yon ng bagong prinsipyo, at yung prinsipyo na ng practicalidad or pragmatism. At pag yan yung pinagpatuloy natin, wala nang magiging tama kundi puro ganansya, diba? At kung huhubaran mo yung filosofiya na yan, tutuluan lang tayo dyan na magpahalaga sa kapakinabangan. So ibig sabihin, binabasag na yan yung unselfish natin, character natin, at hinuhulma tayo na maging selfish, no? So na magbigay sa ng emphasis doon sa kapakinabangan, magbigay ng emphasis sa desire, no? Yan nga yung mali, no? Yan nga yung mali doon sa economics natin, no? Na actually sinimulan niya ni Adam Smith, na pinaniwalaan ng napakarami at ininstitutionalize yung paniniwalang tayong mga tao ay may desire na dapat sundin, no? So at kung papakawalan natin yung desire na yan, no, doon daw tayo magiging tao, magiging magiging buo, no? At hindi dapat daw pinipigilan yung desire. Kaya di ba, tingnan mo yung law of supply and demand, no? Lahat ng production natin ay ay puro satisfy sa mga demand natin at desire natin, no? So yun, naging naging hedonistic yung sistema natin ngayon, panlipunan, no? At tinatawag na kapitalismo. So at yun, lahat puro mga personal gains. Kaya tuloy ang ating mga prinsipyo, kultura, kaisipan sa ilalim ng lipunang ito ay puro tungkol sa kapakinabangan. Greed yung nananaig, di ba? At doon tayo, sabihin, sunog na sunog tayo, lutong-luto tayo sa ganoong ideology. Kaya tuloy apektado pati yung mga pamilya na ang gusto lang naman manatiling buo, kaya lang nagkakasira-sira ng dahil sa pera, dahil iba na ang paniniwala, maging practical, di ba? Sa halip na tuloy ang magulang ay ituro doon sa mga anak ang kooperasyon, ngayon wala na, competition ang tinuturo. Kung sino ang may ang mga anak na kapakipakinabang, yun ang pinapaboran, yun ang pinupuri. Sabihin, gayahin mo si ganito, buti pa si ganito, ikaw ganyan, tatamad-tamad ka, trabaho ka naman, ito, yun na, kakagulo na, nagiging sukatan na ngayon ng pera para sabihin magaling yung tao, no? Pero hindi naman totoo, no? Na magaling. So ngayon, pero hindi naman alam hindi naman alam na pansamantala lang yung pera na yan, no? Dahil pag nawala yan, no? O ngayon, nasan yung sinasabi mong galing, no? So kasi ang pera dumarating yan sa sa tao, magaling ka man o hindi, no? Umiikot yan ng kusa sa sarili, diba? At ngayon, pag natisod mo yan, ibig sabihin nandun yung oportunidad, no? Parang spinning wheel lang yan, diba? Na ikaw yung nandun doon, tapos umiikot yung spinning wheel, na pag natapat sa'yo, akala mo magaling ka na, no? Nagkataon na palaging tumatapat lang sa'yo, pero ibig sabihin
nakuha na timing na may oportunidad ka at nakuha mo yung oportunidad, no? Kasi kung hindi totoo yan, di sana lahat tayo mayaman, no? Lahat tayo mapera, lahat tayo hindi na magbabanggaan sa isa't isa. Pero hindi, no? Nakita mo bakit ang mga mayaman ay ilan lang, no? Bakit maraming mahihirap, no? So ganun. Hindi totoo na na sinasabing maging practical ka, maging ganito ka, ganyan. Hindi. So may hangganan din yan, no? Kaya kung lahat tayo, ito ang prinsipyo, it would be a dog eat dog world, no, out there, no. So kasi nakita mo sa wild, no, sa jungle, no, yan yung prinsipyo na na ng mga ng wildlife, no, na sa kapakinabangan, di ba? So ngayon, pero ang matitira doon yung pinakamalakas na species, at yung mga species na yun hindi nyo alam, di ba? May altruism sa isa't isa yun, di ba? So tulad ng mga leon na nagtutulong-tulong sa isa't isa yan para mag-hunt, di ba? So pero among species, mga practical lang talaga sila. Pero yung tagumpay nila ay hindi dahil sa practicalidad nila, kung hindi dahil sa altruism nila, no, yung selfless act nila na magtulungan sa isa't isa, di ba? So doon yung tagumpay, wala doon sa practicalidad. Nagkataon na merong balanse, merong tinatawag na na balance of nature, at yung balance of nature na yon ay yung balanse rin ng pagiging ng pagiging altruistic at ang tawag ito, individualistic or selfish, no? Or greed, no? Greed. So balance between parang altruism and greed, parang gano'n. So yun. So ganoon din sa tao, no? So ito ay pinapangalanan natin sa balanse sa pagitan ng prinsipyo at praktikalidad. Ganoon din yun. At kung hindi natin mabalansehin, so tayo? Maging windang tayo, no? Hindi natin alam kung anong tama o mali, di ba? At ngayon, paano natin mababalanse yun? Yun nga, magkaroon ka ng boundary, no? na sinasabi mong praktikalidad, no? Hindi pwedeng mas piliin mo maging prinsipyado as much as you can, no? Kung pwede, kung hindi pwede, sige, kung parang parang requires na kailangan mo talagang piliin yung practicalidad, kasi talagang basic needs mo yan, okay lang yan. Kasi sabi ko nga, basta basic needs, no? Pero what if ganito, ito yung sitwasyon, no? Na may mga magulang dyan, no? Binebenta yung anak, no? Sa mga tawag ito, sa mga human trafficking, mga human traffickers, no? O kanino kapakinabangan yun? Kung ikaw magulang ka, kanino kapakinabangan yun? Binebenta mo yung mga anak mo. O dahil sa'yo, di ba? Selfish ka. Mga anak mo sinasacrifice mo. So ngayon, nasa ng prinsipyo ron? Wala. Ngayon, anong prinsipyo mo? Practicalidad, di ba? Maganda ba yung prinsipyo mo? Hindi. Ano nangyari sa sa pamilya mo? Wala. Durog, di ba? So ngayon, sino ka sa lipunan? Dudurugin ka rin, di ba? Sa ginagawa mo. Diba? Kasi kahit mga hayop, hindi ginagawa yan, di ba? Huwag mo sabihin na, uy, naku, masyado kang papapaniwala sa ganyan, no? Hindi to yan. Tayo mga tao ay para mga hayop. Ganun, kaya sinasabi nila maging practical lahat. Masyado tayong OA, masyado tayong mga purist, no? Kaya mga tao, i-invento tayo ng mga kung ano-anong mga konsepto, rules, ganyan, no? Mga hayop, wala naman. Hindi totoo yun. Ikaw, halimbawa, no? Magulang ka, bebenta mo yung anak mo para sa kapakinabangan mo. Kasi kinukumpara mo yung sarili mo na yung mga hayop, ganun. Hindi. Yung mga hayop, yung mga nanay nila, gaya ng nabanggit ko na ng mga nakaraang video. Nakakita ka naman ng pusa o yung inahin na na nakita mo yung mga
Kasi ganito no? Hindi nakakaunawa sa mga ano, no? Sa sinabi hayop. No? Akala natin isa lang ang hayop eh. Maraming klase ng hayop, no? O bawa, nakita yung mga inahin, no? Kung gaano ka-protective dun sa mga sisiw nila. Yung mga pusa, no? Mga aso, di ba? Kung gaano ka-protective sila. Meron pa silang inimbentong prinsipyo or konsepto. Hindi, di ba? Pero may altruism. Present ang altruism hindi lang sa tao, kundi sa hayop. Ngayon, bakit nawawala sa tao? Baligtad, di ba? So, kasi may dysfunctional, parang dysfunctional yung tao kapag gano'n. Pag nawawala yung ganung balance, di ba? So, dapat may blend ka. So yun yung pinupunto ko rito, no? So, hindi na ito tungkol sa pagpapakatao o pagpapakahayop. Sabi, ay, makatao ka. Huwag mo na isipin yung gano'n, makatao. So, ay, hindi mo kailangan maging makatao kasi wala namang totoong konsepto ng pagiging tao o makatao. Hindi gano'n. Sundin mo muna yung patakaran ng lipunan. Na ang isang magulong lipunan ay lipunan ng mga taong hindi matitino, no? At ang katinuan ay basic, no? Ibig sabihin kahit mga bata madaling maiintindihan kung paano maging matino, diba? So ngayon, patunayan nyo kung mali na ang isang lipunan na binubuo ng matitinong tao ay magulo. Di ba? So, doon, alam nyo kung ano yung tama, pero hindi nyo lang tinatanggap or kino-complicate nyo lang. Patunayan nyo na hindi totoong mabuti ang kabutihan. Patunayan nyo na hindi totoong tama ang kindness. Oo, kasi ang problema kasi, lagi natin iniisip lagi tayong absolutist, no? Kapag sinabing, oy, maging kind ka, ang akala ng iba is, talagang absolutely kind. Walang boundary, no? Hindi ganun kaliteral yun, kasi wag tayong maging mangmang pagdating sa boundaries, no? Siyempre, kailangan maging mabuting tao, maging kind, no? Pero, hindi ka magiging kind. Magiging kind ka ba sa demonyo, di ba? Sa magnanakaw, di ba? Uy, magnanakaw, di ba? Mabait ako. Ano ginagawa magnanakaw? Sige dahil mabait ako, tutulungan kita. Tulungan kita magnakaw. Hindi ganoon, hindi ganoon. Wala na tayong common sense pag ganoon, no? So kaya ngayon, pag sinabi mong practicalidad, ay, huwag piliin mo yung practicalidad, huwag puro prinsipyo. Ganyan. Natural. Wag puro prinsipyo. Pero hindi mo pwedeng gawing filosofiya yung pag-reject sa pagiging prinsipyado. Kasi pag ginawa mong filosofiya yan, wala ka ng rules. At pag wala ka ng rules, hindi mo alam kung saan ang boundary mo. Maliligaw ka. Hindi mo nalaman na yung ginagawa mo, it will backfire pala sa'yo. Diba? It will go against you. So, hanggang sa hindi mo na alam kung ano yung tama. Dahil lahat ng tao ganun na gagawin din. Diba? So, yan, papatay ka para dun sa sariling kapakinabangan. O sabihin mo, sige, mahal mong pamilya mo, diba? Wala na akong pakialam sa buhay ng iba. Papatay ako para sa lang sa pamilya ko. Wow, sounds, good. Kasi Machiavellian, diba? Dahil, ito very noble at dakila ang layunin mo para sa pamilya mo. Sige, gagawin ko ang lahat nito para sa pamilya ko. Kahit patayin ko ibang pamilya. Okay, sige. Sa palagay mo, kung ganun yung filosofiya mo at ganun din yung filosofiya ng iba, no? At ganun din yung gagawin na sa'yo at pagpapatayin kayo, di ba? Kasi para isalba yung kabila, no? Ganyan. Ano sasabihin mo ngayon? Na tama yung ganung prinsipyo? Di ba? So, sabihin niya ganun. So, wala na. Magulo, di ba? So, wala nang rules. Yun yung walang rules. Pag ginawa mong rules, yung practicalidad, wala nang rules. Kasi, ipinifeed niyan yung greed. Yung greed. Nagiging justification na lang. Yung sinasabing, ay, puro kang prinsipyo, ay, practicalidad. So, dapat alam mo yung boundary, no? At yun nga, sinasabi ko sa inyo, doon sa basic needs.
Dapat maging practical ka, na dapat hindi mo pinababayaan yung pinaka-importanting bagay na kailangan mo bilang tao para mabuhay. Okay yun. Bawang sa panahon ngayon, kailangan mo ng trabaho, di ba? Okay, gagawin mo lahat para magkatrabaho. Pero not at the expense of the most important principles in life. Diba? So, halimbawa, alam mo yung pinaka-importanteng mga prinsipyo na hindi mo dapat isuko. Marami kang isusukong prinsipyo. Isuko mo yung prinsipyong political mo. Isuko mo yung religious principles mo. Dahil sa dami ng relihiyon ngayon, pwedeng sabihin isa lang ang tama at lahat mali. At so most probably, mas marami yung mali. So baka mamaya mali ka. O sige, isuko mo, maging open-minded ka sa mga relihiyon. Pwede mo isuko yung mga ganyang mga bagay, no? Na halimbawa ikaw pagano ka pala, no? Naniniwala ka sa kapangyarihan ng poste o kapangyarihan ng bato o kapangyarihan ng dahon o kapangyarihan ng tawa-tawa, di ba? Sabi mo lang gano'n, naniniwala kang gano'n, at ngayon kailangan mo isuko yung mga prinsipyo na yon kasi unang-una di ba? Meron kang nakikita mo dapat gawin para sa komunidad mo, no? O sige, putulin niyo na yung na yan. Putulin niyo na yung mga damo, di ba? Kasi pinamamahayan ng mga ahas. Sinasamba ko yung mga ahas, di ba? Mga minor mga principles na pwede mong isuko, no? Pero yung mga basic principles na hindi natin dapat na isinusuko, yung halimbawa yung prinsipyo ng, alam mo na, bawal kang magnakaw, bawal kang magsinungaling. Hindi maganda ang magnakaw, hindi maganda ang magsinungaling, hindi maganda ang pumatay ng tao para lang sa sariling kapakanan, no? Hindi maganda ang manlait ng kapwa o mang-disrespect. Mga ganun ba, mga basic ba, no? Wag kang para bang wag kang mananakit ng mga taong inosente. Wag kang basta mga ganun, no? Wag kang manlalamang. Yung mga basic na principles, no? Yun na nga lang, no? Itira mo yun, no? Kasi pag yun ay isusuko mo pa, hindi na pagiging purist yun, no? Kasi pag tinatawag kayo na purist, kung wala kang sinusukong prinsipyo. Pero yung mga basic na yon, marami ka na nga sinusuko o handang isuko, pero yung pa isusuko mo, wala ka nang matitirang prinsipyo doon. Hindi dahil sa pagiging purist mo, kasi wala nang purism na tinatawag doon, kundi talagang wala nang prinsipyo. Pati yun na isinuko mo na, wala, ka na, kumbaga dysfunctional ka na. Pag pinipili mong prinsipyo ay praktikalidad. So, may hangganan ng lahat, may boundary. Dapat alam mo yung prioridad mo. At alam mong bumalanse. At alam mo yan kung mature ka. At paano ka magiging mature kung hindi mo pinractice yung tama. At paano mo malaman yung tama kung hindi ka nabubuhay sa prinsipyo. Hindi totoo na hindi ka pakakain ng prinsipyo mo. Kasi tayo ngayon ay kumakain nang dahil sa mga prinsipyo rin natin, diba? Sa buhay, no? At isang panlilin lang yung sabihin hindi ka pakakain ng prinsipyo mo. Magagawa mo ang lahat ng bagay nang hindi mo isusuko yung mga basic principles, no? Kung may kaya nga may kasabihan, kung gusto may paraan, no? Kung ayaw may dahilan. Kaya kung gusto mong mabuhay ng tama, ng maayos, ng hindi gumagawa ng masama, pero hindi nangangailangan ng pero hindi mo napapabayaan yung pangangailangan mo. Posible yun, posible. Basta alam mo yung tama. Posible. At kaya nga tayo nagtuturo sa isa't isa ng tamang pamumuhay
para tayo matuto sa isa't isa. At yung pagkatuto na yon, dapat hindi natin binabasura. Dahil lang may natutunan tayong bago. Hindi. Gamitin natin yung mga mga matatandang lessons na ngayon ay naglagay sa atin kung nasaan tayo. At maging mapanuri tayo, hindi lang sa mga nandilin lang sa atin, kundi sa mga sariling panlilang, sa mga panlilang natin sa sarili natin. Baka hindi natin alam, na tayo mismo naguguluhan kasi wala na pala tayong prinsipyo. Kasi magulo ang utak ng taong walang prinsipyo. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.